Maghahain ng cyber libel cases si Senador Ramon Bong Revilla Jr. laban sa mga individual at grupong umano'y nasa likod ng tinatawag niyang orchestrated na pagpapakalat ng fake news online. Mga kasinungalingan anyay malaki ang naging epekto sa kanyang pagbulusok sa ika-14 na pwesto sa 2025 senatorial elections. Narito ang balita ni Troy Gomez. Sa isang panayam, iginiit ni Revilla na malinaw na orchestrated o planado ang pagkakalat ng fake news laban sa kanya sa social media. Tungkol ako sa nangyari dahil nabiktima tayo ng fake news. Paniwala natin ang taong bayan sa kasinungalingan. Yun ang hindi talaga tama. Hindi talaga dapat palagpasin na. Dagdag pa niya, kailangan umanong managot ang mga nasa likod nito upang maprotektahan ang katotohanan at maipaalam sa mga botante, lalo na sa mga kabataan, kung ano ang tunay na nangyari. Ayon kay Attorney Raymond Fortun, legal counsel ng senador, nakatakdang magsampa ng cyber libel cases si Revilla laban sa mga personalidad na nasa likod ng mapanirang post online. Tinatayang nasa 5 hanggang 10 vlogger, social media users at website operators na nagpakalat ng maling impormasyon ang kakasuhan. We will choose kung sino yung the ones who deserve really to be charged and who should be made responsible for this. To serve as an example as well to the public. Hindi naman kinakailangan na lahat, no? Pero definitely there has to be somebody. Isa sa mga pinakakontrobersyal na peking post ay ang nagpakalat umano ng pahayag na isinasangkot si Revilla sa hindi pagsasauli ng umano'y 124 milyong piso, bagay na mariing itinanggi ng kampo ng senador. Senator Revilla was falsely charged before the Sandigan Bayan for having misused his PDAF. He was rightfully acquitted from these false charges in 2018 and in 2021. He has no pending case in any court of law since then. Binanggit din ni Fortun na bagamat hindi nila direktang itinuturo ang anumang political camp sa kanilang paunang pagsusuri, ay walang indikasyon na sangkot ang grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's all a question of just putting all the individuals together and then trying to see the commonality. There appears to be a commonality, but the only commonality that I can provide at this time is that it has nothing to do with the Duterte group. Samantala, ipinahayag ni Revilla na hindi lamang fake news ang nakaapekto sa kanyang kampanya, ngunit naniniwala siyang ito ang may pinakamatinding epekto sa kanyang pagkatalo. Hindi man tayo onion skin, no? Dahil marami na akong pinagdaanan sa public service. Talagang matindi. Lahat na siguro ng pinagdaanan ko na eh. Pero yung mapaniwala natin ang taong bayan sa kasinungalingan, yun ang hindi talaga tama. Kung nangyari ito noon, this time siguro, I will not allow it again. Kailangan mapanagot sila. Inaasahan na sa mga susunod na linggo ay may sasampa na ang mga kaso sa tulong ng NBI at aktibong pakipag-ugnayan sa mga online platforms tulad ng Facebook upang matukoy ang mga nasa likod ng peking impormasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.